na ganito, ang nangyayari, alam niyo ang devil, humahad lang yan eh. O kailan August 25 na, saka naman nagiging busy, yung bang nagkakaroon ng mga importanteng mga lakad na pwede namang lakarin ng mga unang panahon, ng mga sana mas mainam pa. Kaya po, ihanda lang po ninyo yung inyong sarili na makadalo po kayo ngayong August 25 po yan. Okay? So, glory to God. Si Sir Monique, tsaka kay si Sir Aliana po kayo magpalista para po mamaya. Mamaya mayroon ding meeting ang youth natin at ang ilang mga deacons o leaders ay meron tayong short meeting para po mamaya. Amen. So, praise God. Ang Diyos ay napakabuti po para po sa atin. Amen. So, glory to God. At ano pa ba yung iba natin? Siguro mamaya na yung MC na yung mag-announce ng iba nating mga i-announce po. Okay, so tayo po tumayo at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen. Let's sing As the Deer. Ala, ang kanta niya. Paki-plus, samahan ninyo akong umawit kasi inuubo ako eh. Alam po ninyo yung awiting ito? Amen. Sabi ng, kagaya tayo ng isang usa. Amen. Inihalin tulad tayo. Let's sing together. Let's feel the presence of the Lord this morning. Hayaan natin ang dumaloy ang tubig ng buhay habang inaawit natin ito. The waters of my soul longing after thee. Thank you, Lord. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the waters of my soul longing after thee. Thank you, Jesus. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Everybody sing. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Yes, Lord. Hallelujah. Let's worship Him. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Bisan pa, hallelujah. Oh, you alone are my strength, my shield. Sa'yo po kami huhugot ng lakas. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Habang inaawit namin ito, Panginoon, hallelujah. 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 Ay nagre-release ka ng kalakasan, hallelujah. Mula sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, hallelujah. O minsan pa, hallelujah. Oh, Jesus, we worship you. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming putang tanggulan, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you.
desire and I long to worship Thee. Hallelujah. Let's worship Him. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, sa Kanya lang tayo uhugot ng lakas. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa mga pagkakataong tayo'y nanghihina. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pagkakataong nadadry tayo. Hallelujah. Nauuhaw tayo. Hallelujah. Humugot tayo ng lakas. Hallelujah. Sa atin. Hallelujah. Sa batis ng buhay. Hallelujah. Sa tubig ng buhay. Sa presensya ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Just worship Him. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Minsan pa, you alone. Hallelujah. Are my strength, my shield. For you alone, my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. Oh, glory, hallelujah. To you alone the glory, hallelujah. Amen. Can you say amen? Amen, hallelujah. Glory. Amen, hallelujah. May call Pastor Senko. Okay, tayo po ay dumako sa pagbasa ng ating pong susing talata sa aklat po ng Matthew. Ito po ay yung the Lord's Prayer. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Tayo po yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, maraming pong salamat. Narito kami muli upang itaas ang inyong dakilang pangalan. Pasalamatan kayo sa lahat ng inyong kabutihan, kawalalhatian na inihahayag sa inyo pong mga anak. Maraming salamat din sa mga pagtugon, sa amin pong mga hibig, sa amin pong mga iniiyak na aming ninanais na makantan ang lahat ng mga solution sa aming pong mga suliranin. Kaya po, ang mapagpalang kandili muli ng Banal Espiritu, ang siyang muling ipagkaloob sa amin upang ang pagkaunawa at ang buhay ay mahayag sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tayo po ay makaupo, mga kapatid. Napakaganda nung ating pong tema sa ating sa buwang ito na ating tinatalakay ang tungkol sa panalangin. No? At kayo po ba, bago kayo umalis, kayo ba ay nanalangin? Ilang beses ba tayo manalangin sa loob ng isang araw? May panahon ba na mas nauuna ang cellphone sa umaga kaysa sa panalangin? Meron ba na sa pagtulog ay ang nakatulugan ay cellphone? Nawa ay ang panalangin ang siyang nagawa natin, no? Bago tayo pumikit sa gabi. At kung sa madaling araw naman ay ginigising tayo upang umusal sa Panginoon
ng mga panalangin, mga pasalamat, at mga hibik na ating pong nararanasan. Kaya napakainam na ang paksang ito ay ating pong tinatalakay para sa buwan ng Agosto. Kaya tinuturo sa atin at pinapaalala sa atin kung paano ang mga tamang panalangin. No? Una ay pag tayo ay manalangin, wag daw tayo tumulad sa mga impokrito. No? So, paano ba yung ginagawa ng mga hypocrites? Sila po ay nananalangin sa daan, di ba? Na pinapakita nila na sila ay banal, matuwid, pero ang natatanyag ay ang kanilang sarili at hindi ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, who love to pray publicly on street corners. Ayun. In the synagogues, where everyone can see them. And I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away from yourself. Shut the door behind you and pray to your Father in private. Then your Father, who sees everything, will reward you. Ito pala yung isang magandang pamamaraan ng tamang pananalangin, no? Para tayo ay pakinggan, tayo raw papasok sa isang silid, no? At doon tayo mananalangin sa ating Panginoon. Ikalawa ay napaalala sa atin kapag tayo ay manalangin sa patuloy, ang sabi ay, when you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. So mapapansin natin na sa buong mundo, ang mga tao talagang mapanalangin. Diba? Yun nga lang, may mga budo na mga panalangin na nagagawa ng iba't ibang nating mga kapatid sa ibang bansa. No? Let's say, sabihin mo na, sa Africa, no? Sa India, na sila'y maraming mga bubble na paulit-ulit na mga salita na wala namang kabuluhan. Di ba? Kaya nga nagbiro pa nga si Elijah. Laksan ninyo, no? Upang kayo ay marinig pa. Di ba? So, yun yung kantyaw ni Elijah. Hindi po sa ganitong pamamaraan ay tutugon ang ating pong Panginoon. So, kaya, ang pagsagot ng Panginoon ay malinaw, hindi po sa ganong pamamaraan. Kaya tinuro niya sa atin kung paano ang tamang panalangin. Okay, meron tayong favorite quote na kapag sa tuwina natatalakay ang patungkol sa prayer, ay sa quotes na ito ay siyang paborito rin ni Pastor Lito, Pastor Jed, no? Ng karamihan po sa atin, no? Na prayer is the key. Ano raw po? Ang panalangin ang siyang susi sa lahat. Di ba? Yung pala yung magandang makita natin ito. Sa buhay natin ay ang pinakamahalaga ay ang panalangin. Bakit? Kasi ang katawang lupa o physical life ay halos parehas sa spiritual life. Tayo kumakain, diba? Tayo ay umiinom, tayo ay humihinga. Yun yung kailangan ng ating katawan. Diba? Kumakain tayo sa word, diba? Umiinom tayo ng word, pero yung mahalaga yung hininga. No? At yun ay ang panalangin. No? Pwede kang mabuhay ng 40 araw na walang pagkain, diba? Ng 10 araw na walang tubig, pero minuto lang mahirap. Diba? Na mabuhay kung hindi ka humihinga. Diba? Kaya marami na naman pumanaw, no? Yung ating mga mahal sa buhay, no? Yung aking pinsan at nagsipag-uwian sila na asikasuhin yung kanilang nanay. 1 buwan sa ospital, pero yung nga lang, talagang ang buhay hanggang doon na lamang. No? So marami ang mga nakalimot na huminga. No? Sabi nga bakit namatay?
nakalimot huminga. Di ba? Ganun ba? So kaya yung kaibigan natin, nalungkot din tayo, no? Si kapatid na Joseph ay namaalam na, no? Namaalam na siya. So kaya yun talaga no? Doon talaga ang buhay. At nang pagka siya ay nababanggit, ay naalala ko talaga nung siya ay nandoon sa Jose Reyes na sabihan siya na ang iyong sakit ay stage 4 na. Di pa nagtatagal at sabi ng doktora niya ay nagamot nga yung cancer mo sa stomach pero yung sa baga mo ay umakyat. Kaya nung nandun kami sa lung center ay sabi ng doktora ay sabi niya, sir, 6 months na lang yung kaibigan mo. No? Kaya mabuti na lamang lumagpas pa ng 2 buwan. No? Kaya mahalaga ba yung paghinga? Mahalaga. Di ba? At naalala natin yung isang pasyente nagbayad ng 500,000 doon sa tangke lamang ng oxygen. Mahal pala, no? Mahal pala yung oxygen. Diba? Kaya nung binigay ang bill sa kanya, ay siya'y napaiyak. Ang sabi ng nagbibigay ng bill ay, bakit ka po umiiyak? Dahil ba doon sa halaga? Hindi. Sabi niya, kaya ako umiiyak. Kasi ay libre naman yung oxygen. Diba? Na hindi natin napapasalamatan sa ating Diyos. Remember, prayer is the key. That's the answer. Prayer changes things. Kayang baguhin. So, kung tayo ay katulad lamang ng isang hari, no, na bagamat naiproklama na ng lingkod ng Panginoon, ng propeta, na siya ay itinakda na rin na mamatay. Pero binigyan pa siya ng additional na 15 taon. Imagine na extension yan, no? 15 years na extension dahil sa panalangin. So kaya prayer is the most powerful weapon that was ever put in the control of human beings. So imagine, no? Sa ating palang control tower ay napakahalaga sa ating pananampalataya na merong panalangin. Di ba? Bakit? Kasi sabi niya, there's no atomic bomb or no hydrogen bomb as powerful as prayer. Prayer will change the mind of God. So paano ba yun? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero bakit pala yung isipan ng Diyos ay pwede palang magbago para sa ating mga panalangin? Well, napakahalaga at maganda na makita natin na ang topikong ito ay akmang-akma at napapanahon palagi sa buhay ng bawat mananampalataya. So, hindi naman tayo magtatagal na baka inisip niyo na sa tuwinay tayo tatayo, baka abutin tayo ng alauna. Sa pagkakataong po ito yung pinakamaikling pagtatalakay na ating pong gagawin. Kaya, magsasummarize tayo. No? Kaya, dahil ang ating pamamaraan ay hindi naman po tayo katulad ng mga preacher, na katulad ni Pastor Jed, na talagang, Sila Pastor Ray, no? Tayo po teacher, kaya mahilig po ko sa glossary. Diba? Alam niyo pa ba yung glossary? Baka yung modern young people, hindi alam yung glossary. Syllabus, alam ba ninyo yung syllabus? O table outline, alam po ba ninyo yun? Sa ngayon, mahilig ang mga kabataan dahil bagong technology, innovation, ay portfolio. Ayan. So ngayon ay portfolio ang ating pong dalin na sa ating sa glossary ng pagtuturo sa message believers patungkol po sa panalangin. Meron lamang tayong 3 puntos para sa ating glossary. Ang basihan sa pagtuturo sa panalangin ay una, kailangan po ng faith.
kailangan po ng pananampalataya. Kaya sa panalangin ng mensahero, lagi niyang sinasabi, do you believe? Ang haba ng pila kasi na para ipanalangin. Di ba? Merong pumipila na hindi naman para gumaling sapagkat wala naman talagang sakit. Kaya yun lang, napag-aalaman na siya ay hindi nananampalataya, kundi upa lamang subukan talaga na talagang kung totoo ba ang panalangin ng isang messenger. Di ba? So kaya, always ang basihan sa panalangin ay, do you believe? Di ba? So kung ikaw ay may sakit, ay only believe. Di ba? So kaya, napakahalaga na sa paghabi ng panalangin ay kailangan po ang pananampalataya. Di ba? So upang makatanggap natin ang tiyak na kasagutan sa ating pong inihiling sa ating mga panalangin. Ikalawa, napakahalaga sa panalangin yung pong tinatawag na God's timing. Di ba? Kasi madalas ay hindi naman ang sagot ay yes. Lalong hindi naman no. Sapagkat higit na mas madalas na ito ay nagsasabi sa atin na wait. Maghintay lamang tayo sa takdang panahon. O baka naman ay maliit ang iyong hinihiling dahil ang nais ng Panginoon ay mas mabuti, mas mahalaga. Kaya nga sinasabi na tayo ay maghintay. Kaya believers encourage patience and trust in God's plan and even during periods of waiting. Di ba? Kaya ito yung pinakamahirap talaga sa lahat, yung paghihintay. Di ba? Kaya sa mga pagdalo, sa mga pulungan, ay lagi natin binibigyan ng importansya yung oras. Yung punctuality. Di ba? We as a faithful Christians, ay tayo ba rin ay punctual sa pakikipagtagpo sa ating Panginoon? Okay, so ikatlo ay the power of God's words. No? Believers frequently reference Scripture to support this teaching on prayer and the power of faith. It encourages believers to base their prayers on God's promises. Kasi baka na yung ating panalangin ay hindi nga tugma at takma sa kanyang kalooban. Lalo na sa kanyang mga pangako na hindi naman pala nararapat sa atin, kaya yung ating panalangin ay hindi po pala tinutugon at hindi nagkakaroon ng bunga na mga kasagutan. Di ba? Kaya kailangan ilalapat natin ang ating mga pagpapasalamat at mga pag-ibig sangayon sa salita ng ating Panginoon. Okay, ating pang palawigin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa sa ating mga nabanggit. No? Nabasihan, nakaturuan patungkol sa panalangin, pananampalataya. Pagpatungkol sa pananampalataya ay meron tayong dalawang kumbaga para sa atin ay model. Isa po yung ating ina-appreciate sa kabuuan sa Biblia ay merong dalawa na dakila pagdating sa pananampalataya. At ito'y walang iba kundi ang isang babae na tinawag na Canaanite. Canaanite. No? Marahil doon sa iba na nakasubaybay po sa atin, ay meron tayong pagtatalakay sa bloodline at nakita natin yung kaganapan sa kanyang buhay kung paano niya in-address ang Panginoon. Di ba? Anong tawag niya nung makita niya yung Panginoon? Son of David. May claim eh. Di ba? Matagal niyang kasama yung mga disciples. Di ba? Pero nung siya'y humiling sa Panginoon, di ba? Nung siya'y nangusap sa Panginoon, in-address niya ng tama. Di ba? Yung title ng kanyang ugnayan sa kanyang kausap at sa kanyang sarili. Di ba? Anong tawag niya? Son of David.
So alam natin ng kwento na nakapaloob dyan sa aklat ng Matthew 15 at sa Mark 17, as Mark 7, ay nung una, hindi umimik yung Panginoon, di ba? Pero tumawag uli siya. No? Kayo ba ay umuulit kung kayo ay hindi pinakinggan? O baka balat sibuyas na pagka hindi napansin ay umaalis na kagad. Di ba? Siya hindi. Talagang nagbanggit uli siya. Son of David. Kaya nga, nangatwiran pa eh. Di ba? Dahil lang sabi ng Panginoon ay hindi marapat na, di ba? Ibigay sa aso. Pero alam mo, minsan kailangan natin tanggapin yung ating position. Di ba? Kaya she admitted her position, di ba? At ang sabi niya ay, Panginoon, kahit naman yung aso ay may karapatan na kumain ng mumu sa ilalim ng mesa. So, in that way, you can see, she admitted. Diba? Lord, kahit naman ako ay aso. Pero minsan na nating in-exposition yan sa pag-ikot sa mga iglesia at tinalakay natin yung Canaanite woman ay lying aso. Diba? At sa ibang version ay serpent seed. Diba? The hybrid. Di ba? Dahil doon sa kwento ng pagtawid sa anak ni Kainan, di ba? Yung dalawang babae na tumawid at napangasawa ni Lamek at napangasawa ni Lamek, nagkaroon ng anak, sinaama, tumawid at siyang napangasawa ni Noe. Di ba? So may claim ba yung babae na galing siya doon kay Kanaan? Di ba? Na bagamat siya ay nagkaroon ng hybriding, pero yung kanyang claim sa Panginoon na Son of David. Anong sagot ng Panginoon? Di ba? Great is thy faith. Dakila ang pananampalataya ng babae na hindi nakita sa iba. Di ba? Kaya doon mo makikita yung claim ng babae sa kanyang panalangin ay merong katuturan. Sapagkat yung lineage, nakita natin, ay napakahalaga. Kaya dito makita natin ng basihan, yung kahalagahan sa panalangin ay yung pananampalataya. Always yung only believe. So do you believe in your prayer? Na baka sinabi mo ay uulan ba? Di ba? So kaya ang panalangin, laging merong composition, diba? ABC, ask, believe, and claim. Paano kung merong D? Yung doubt, yung pagdududa. Diba? Dapat aalisin natin yun. Dapat ay pangawakan natin. Yung ating panalangin ay ikiklaim natin at ito ay mapapangyari. Kaya sa buhay ng pananampalataya ng isang mananampalataya, nakabase dun sa ating faith po. Dahil yan po ang control tower ng ating pong buhay. Minsan tinalakay na ni Pasolito na ito po ay tinawag na super sense or tinawag na sixth sense. Di ba? So kaya sa panalangin ay napakataganda na makita natin ang foundation ay ang pananampalataya. Do you believe in your prayer? So kaya kapag may sakit ka, meron kang hiniling sa Panginoon, only believe. Only believe, mga kapatid. Next po na halimbawa ay itong tinatawag nating God's timing. Di ba? So kaya sa message po ay we acknowledge that God's answer may not be always immediate. No? Emphasizing that He works according to His perfect timing. Ay, bakit yung Malabon, nakadalawang beses na, kami ang Caloocan, wala pa. Nainip na po ba kayo? Nainip na ba kayo? Baka hindi pa timing, no? Baka hindi pa timing kasi
Baka may taya daw sa manok na pula, no? Kaya lagi nating pinapaalala na meron pong timing sa lahat. Sa pangyayaring ito, sa buhay ni Lazaro, alam natin na siya ay yumao. Di ba? At na talagang ito ay close friend ng Panginoon. Maganda rin kanina, nung aking sinasariwa at na-review ko, na yung babae na nagbuhos ng pabango ay na-review ko at nakakita tayo ng resibo. Kasi yung iba gusto resibo di ba? Na yung babaeng prostitute ay hindi po si Mary Magdalene, no? There are so many teachings in the Bible na ganun yung katuruan. Pero dito sa buhay ni Lazarus ay nalinaw sa scripture na yung si Mary na siyang nagbuhos ng pabango sa panan ng Panginoon ay kanyang kapatid. Kaya alam natin na yung kanyang mga kapatid ay kinuwento sa ating Panginoon na may sakit. Di ba? So kaya lang, ay hindi karaka-raka pumunta ang Panginoon. Di ba? Marahil yung paglalakbay abuti ng 3 araw. Kaya malinaw sa talata ng sabi ay on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Lord, sana kung dumating ka ng tama, hindi namatay yung aking kapatid. May mga ganun ba tayo? Minsan? Di ba? Na ika-4 na araw na. No? Pero nilinaw ng ating Panginoon na mayroong tamang panahon. Di ba? Kaya yung God's timing, hindi natin pwede questionin ng Panginoon. Di ba? Na minsan sa atin ay nagkukungkul tayo ng Diyos ay nagpabaya, but God allows something to happen in order for us to discover a mysterious way, no, of revealing and answering your prayer, mga kapatid. Di ba? Kaya, di ba, nakita natin, Lazarus! Di ba? Yun yung perfect timing na para si Lazarus ay lumabas doon po sa libingan, mga kapatid. Ikatlo, no? Hindi na natin palalawikin. Sabi ko nga sa inyo, maikli lamang yung ating pag-aaral po. No? Kaya sa ikatlong halimbawa, para sa mga pagtugon ng panalangin sa pakikipag-usap sa ating Panginoon, ay itong si Centurion. Sabi ko nga sa inyo, 2. Yung makita nating magandang halimbawa patungkol sa pananampalataya. Ito yung ikalawa, yung Centurion. Yung isa, yung Canaanite, di ba? Yung Syrophoenician na babae. At ang ikalawa ay itong ang Centurion. Bakit sinabing Centurion? Nominal definition na ibig sabihin ay 100. Di ba? Bakit yung centipede ay hindi naman 100 yung paa? Di ba? So, centi means 100, pid means ay paa. So, 100 ang paa. Ang tawag po doon sa definition na yun na hindi tama at di was so misnomer definition. So far, ang centurion is a nominal definition na meaning to say ay isang sundalo na may hawak na 100 na mga sundalo. Kaya siya po ay isa talagang matikas, no, at elite na sundalo. Diba? Kaya siya ay merong request din sa Panginoon. Di ba? At sa pagpapaikli ng istorya, maganda itong usapang ito. Jesus said unto him, I will come and heal him. Ang ganda nung yung sinabi ng Panginoon. Pero matindi itong centurion. Ang sabi niya, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But, ano raw? Speak the word only, and my servants shall be healed. Pambihira, no? Binilinan niya pa yung Panginoon.
Kakaiba siya sa lahat. Di ba? Lord, di mo na kailangan magpagod. Di ba? Pero yung under authority, alam niya. Di ba? Alam niya yung chain of command. Di ba? Yung command and responsibility. Alam niya yun. Di ba? Nasabihin lang yung word. Kaya, the power of God's word ay napangyari ba? Cliname niya kagad yun. Di ba? At nung cliname niya yun, umuwi siya. At alam niya. Di ba? Ha? Pero yung iba nagsabi, hindi, patay na yung anak mo. Di ba? Pero may claim siya sa word ng Panginoon na ang kanyang anak ay gumaling. No? Kaya nung siya'y papawi, sinalubong siya, gumaling. Alam kong gumaling ang aking anak. Pero ang tanong, anong oras? Imagine, no? At sinabi ang tamang oras at alam niya, sang-ayon sa computation, yun yung time na magkaharap sila ng Panginoon. Amen. Grabe. Yung word ay perfect timing. Diba? The power of the word ay nandoon. At kung yun lamang ang mga bagay na ating pinapanghawakan, di kakaiba sa lahat ng ating pong mga panalangin, mga kapatid. Okay ba? Amen po? Amen. So kaya, ang panalangin po sa buhay natin, mga kapatid, ay isa po itong master plan. Di ba? Next slide. Ang panalangin ay may tuturing po nating blueprint ng ating pong buhay Kristiyano. Mga kapatid. Kaya, hindi dapat nawawala ito sa ating pong buhay. Di ba? At ang maganda ay yung blueprint na ito, ang siyang sakto at fit sa lahat ng mga plano sa ating pong buhay. So, atin na pong tignan ang mga kapahayagan patungkol po dito. Okay. So, hindi masyado na-align pala yung aking slides. Anyway, sa umpisa ng pagtuturo ng Lord's Prayer, the Lord's Prayer, ay sinabi na, Our Father in heaven, hallowed be your name. Napakaganda na sa introduction ng pagtuturo ng panalangin ay ipinakita na kung paano natin i-address ang Diyos. Ang sabi po ay, Our Father. Di ba? Napakaganda, no? Na makita natin yung the master key of wisdom. Balik tayo sa dalawang slide. A master key of wisdom ay sa pag-address ng ating panalangin na Our Father, tinuturo po tayo doon po sa ating pong pinanggalingan. Yung ating pong origin. Kanino po tayo nagmula? Sa ating, bakit tinuturo ng edukasyon? UN pa. Diba? Lahat ng mga curriculum at ng mga matataas na paaralan ay tinuturo sa anthropology na ang tao ay galing sa... bakit ganun? Mga doktor pa yan, PhD pa yan. Diba? Na tayo ay galing sa... Kaya nga, ang daming kwento ng Planet Apes para ikilkil sa ating isipan na ang tao galing sa unggoy. Kaya sabi ng biology, man is the highest form of ay pambihira. But we are in fact, dito sa prayer, way back to our origin. He is our Creator, He is our Father, and we came from the bosom of the Father. Napakaganda na doon po tayo nagmula. At yun yung ating pong pinanggalingan. Kaya kung bakit anong nangyari sa tao, sa nakaraan, ano ang kasalukuyan, at ano ang ating pong hinaharap. Let's go back. No? From our Creator. Kung paano tayo nilikha ng ating Diyos. Sabi nga, magbaybay muna tayo ng ilang mga definition. Tayo ay mga human.
Di ba? Yung human, nanggaling po sa salitang humus, na means ay earth. Pero kailan yun? Bago ang Genesis 2:7, siyempre ang una, Genesis 1:26. Diba? Na we are created according to His image and likeness. So we are created according to His form. Diba? Nung una, hindi ko ito makasap pero nalito ako. Siyempre, galing ako sa seminary, sa denomination. Marami talagang binago sa buhay ko sa pamamagitan ng mensahe. Dito, we understand how God created man. Diba? Na tayo nanggaling sa Kanya, He created us according to the pattern of His image and likeness. So God is spirit form. So therefore, when the man created according to His image, it was in the spirit form. Diba? Kaya lang, sa sunod na kwento ay ang Genesis 2:7. Ayan, sa Genesis 2:7 ay kumuha ang Diyos ng lupa. Ayun yung, kaya doon natin nakita na ang Adam galing sa salitang earth. At ang humus, ang ibig sabihin pala ay earth. At tayo ay tinawag na human. Kaya, you are human. Yung babae, ang tawag, woman. Diba? So, sino ang nanganak? Nauna, yung babae ba o yung lalaki? Lalaki ang nanganak kasi galing sa, kaya nga, woman. Kuha nyo? Kaya yung ating reason, yung ating mga naturalesang mga pag-aaral, binibiyak ng mensahe. Diba? Yung ating traditional na mga pag-aaral ay nababago. Bakit? Dito kasi mas klaro at mas malinaw ang mensahe that He is our Creator. We came from the bosom of our Father. That's why when we pray, we can call Him our Father. Hindi sinabi na, my Father, your Father, but our Father. Kaya, yun lang, kapag pagtuturo ng seedline uli, doon tayo makakakita na akala kasi natin lahat ng tao. Hindi natin nakita na meron pang hybrid pala. Di ba? Kaya, nalilito tayo doon sa katuruan ng bride. Pero dito po nagtuturo lahat dito. Papasok kung paano yung two-seed line at kung paano yung tinutukoy na kung sino yung normal na human, di ba? Yung kung paano tayo nilikha from the spirit form and then that spirit ay inilagay ng Diyos sa katawan. Di ba? Kaya napakaganda na nakita natin kung saan tayo nagmula at kung sino ang lumikha po sa atin. Kaya sa panalangin ay napakalaga yung address na Our Father. Kasi yung relational Di ba? Yung communal relationship reflecting that believers are part of a family. Yun yung maganda rin di ba? Hindi ka mag-aalala, hindi ka mag-worry, di ba? Bakit? Kasi payapa ka kapag ikaw ay pamilya. Kasi pag pumunta ka sa ibang bahay, naiilang ka talaga di ba? Hindi mo kayang gawin yung ginagawa mo sa iyong bahay. Di ba? Dahil alam mo, kapag nasa ibang bahay ka, ang isipan mo, ikaw ay stranger. Di ba? Pero kapag ikaw ay nasa isang lugar at ang iyong mga kasama, nakita mong kapamilya mo, ay palagay kagad ang iyong loob. Nandun yung tiwala. Nandun yung safety. Di ba? Nandun yung provision na alam mo na hindi ka pababayaan. No? Lalo na sa panahon ng iyong pangangailangan. So kaya, sa pambungad na panalangin, malinaw na we have to acknowledge God as our personal and relational figure in our lives. No? Sinabi ay, Our Father in heaven, that indicates God's transcendence and authority, emphasizing that while He is close,
He is also above us. Di ba? Na parang illogical. Di ba? Pero yung mga statement na to, tinatawag natin sa pag-aaral ng figure of speech na siya po ay paradox. Di ba? Malayo ba ang Diyos? Siya'y nasa taas, and yet He lives in our heart. He's so close in our heart. Di ba? Big, not even the earth cannot occupy Him. Diba? Yet, He lives in our heart. Diba? When we pray, He lives in our heart. We understand how close He is in our lives, mga kapatid. So kaya, yun po ang sinasabi kung bakit our Father in heaven, hallowed be your name. This is a call to recognize and respect God's holiness. Yung iba, yung closeness kasi nagiging paraan para mambastos. Problema yun, di ba? So kaya sa isang kwento na kung saan ay merong bata na nung paparating ang kanyang ama galing sa gera, the returning of the king, no? Na nandun kasama yung mga legions, yung mga generals, talagang hindi siya napigilan. Talagang tumakbo siya doon sa arena at talagang sinasaway siya, di ba? At nagsabi, hindi ka pa pwede dyan. Sabi niya, bakit hindi ako pa pwede? No? Iyon ang hari natin. Sabi nga na, hari mo siya, pero siya'y aking ama naman. Mapipigilan mo ba? Sa kanila ay siya'y hari, pero sa kanyang buhay ay siya po ay kanyang ama. Yung maganda rito, siya yung hari, yet He is our Father. Di ba? Yun yung maganda na yung dualism, di ba? Yan doon. Yung being a father and being a king in our lives ay nandun. Kaya makita natin yung sekreto ng panalangin, mga kapatid. In the first stanza na natin nakita, prayer connects heaven and earth. Ang ganda, no? Tumulay. Di ba? Hindi ka kinapos. Di ba? Dahil ang nagdudugtong sa langit at ang lupa, yung pagiging ama natin siya sa ating buhay at tayo kanyang anak. Kaya yun po yung kahalagaan nun. This is the master of our, He is the master of life. No? Sa coach nga, sabi ng mensahero, O eternal God, author of life, giver of all good gifts, and sanctify unclean hearts. Ang ganda, no? Na makita mo na by calling His Father, by calling Him as your Father, our Father, is a supreme relationship, introducing who He is in our lives. Di ba? Siya yung nagbibigay ng buhay. Doon tayo nanggaling sa Kanya. So matatakot ka bang ialay ang kanyang buhay sa Kanya? Hindi, siyempre, dahil alam mo, siya yung nagbigay ng buhay at alam mo rin na siya ang kumukuha. Kaya yung kamatayan nga, hindi nga dapat katakutan yan. Dapat nga lang talaga na tayo ay maging handa. Diba? Kaya nga yung kamatayan, ang tawag natin ay appointed time. Kaya pag hindi mo pa appointed time, no matter what, bumaksak man yung malaking punong kahoy, di ba? Nakita mo yung iba? Kaibigan ko, ayaw ko talagang sumakay doon sa motor kasi talagang bakit pina-experience niya ako na manalangin eh. Kasi talagang mahagibas sa EDSA eh. No? Uwi tayo galing kami Potrero, no? Uwi ng Bagong Silang, talagang nakakatakot. Tapos kinukwento niya pa habang sa daan. Minsan, bumaba si Mrs. Doktora yung kanyang misis. Binalikan niya, bakit bumaba ka agad? Pambihira. Nahulog pala. Pag hindi pong papanahon hindi pa talaga. Diba? Pero kung appointed time mo na, you have nothing to worry. Kasi siya yung nagbigay ng buhay. At siya rin ang kumukuha ng ating pong buhay, mga kapatid. So, prayer connects heaven and earth, mga kapatid.
So, kaya the flow of prayer, makita natin, when we pray, we have to call Him. No? Our God, we have to call Him as our Father. Sa Isaiah 57:15, sabi niya ay, the high and lofty one who lives in eternity. Ang ganda, no? Kung kilala natin ang ating Ama, ang ating Diyos, di ba? Na siya po ay talagang eternity. The Holy Ones. Di ba? Kaya yung takot, hindi yung takot na katulad sa makagat ka ng leon. Hindi yun. Di ba? Yung takot ay, yun ay respect. Di ba? Kamusta yung mga kabataan ngayon? Sanay na pa ba tayo sa mga ganong turn? O baka dahil sa media ay nagbago na talaga yung ating mga pananaw sa pag-ugnay sa ating mga magulang. Noong kasi sa amin, mata lang eh. Diba? Salita lang. Opo, yun po yung kaibahan natin sa ngayon at noon. Kaya marahil sasabihin nyo, noon yun, panahon po talaga ninyo. O, kaya lang natin dapat balikan kasi yun talaga yung mga kulturang kabanalan. Diba? Kulturang kabanalan. Nasa mata pa lang, may takot na eh. Na talagang susunod ka sa iyong magulang. Ngayon hindi. Dumidilap na ang iyong mga mata. Talagang wala pa rin talaga. Diba? So far, we have to recognize Him, the Holy Ones, says this. Sabi niya, I live in the high and holy place, with those whose spirits are concrete and humble, I restore the crushed spirit of the humble, and revive the courage of those with repentant hearts. So yung kailangan lang ngayon, no? Yung meron kang ubod ng pagsisisi. Yung pagpapakumbaba lang. Kasi hindi tayo dapat talaga makapagmalaki talaga. Sino man tayo sa harap ng Diyos. Diba? Kahit matulad pa tayo doon sa mayaman na magtatayo ako uli ng panibagong kamalig. Diba? Kasi yung popularity ay merong hangganan. Diba? So, merong hangganan. Kaya nakakalungkot nga eh. Diba? Merong principal na kung babalikan natin sa panahon ng kanyang kasikasigan eh, yung respeto nandun, diba? Pero you will find out later, nandun siya sa part, namamalimos siya. Eh, kamusta yung retirement? Sabi ganon, kamusta yung retirement? Bakit nagkaganon? Diba? So, alam nyo, minsan may mga bagay na hindi na natin may babalik. Pero isang bagay lamang na pwede natin gawin ay yung pagsisihan, ang isang bagay na malaking pagkakamali na nagawa natin sa ating pong buhay. So next ay in this sa ganitong stanza ay pagtawag na Our Father ay i-connect natin, no? Na yung pagkilala mismo rin sa kanya, nakilala natin siya as Father, as our Creator, pero yung pagkilala sa atin bilang sarili natin, who we are, no? Makita natin sa panalangin ito ay tayo po ay isang masterpiece. Actually, itong mga term na ito is another lesson, no? Na pwede natin palawigin. Napakaganda. Na makita natin na by calling Him as our Father, we are realizing and recognizing our identity that we are not beggar. Ako niya, hindi po tayo beggar. We are His masterpiece. You are His sons and daughters of God. Kaya nga yun yung panalangin ni Pablo sa Romans 8 eh. Di ba? The creation groaneth, waited for the manifestations of sons and daughters of God. If we could really recognize that in our lives. Nako, ang ganda nga diba ng adoption. Yung adoption, hindi pala ampon. Di ba? Yung pagkukup-kup na tinatawag ay yung sariling anak din pala na kayo inilalagay lamang sa tamang position
Di ba? Na yung predestination. Dito, ang ganda talaga ng mensahe, no? Magdudugtong-dugtong talaga sa kabuuan, mga kapatid. So, in this prayer, we recognizing, no, sa Lord's Prayer, that we are His masterpiece. No? This is the realizing who we are. No? You see your identity. No? That's the foundation of spiritual power kung paano tayo gagalaw sa mundong ito. Na-challenge din ako dun sa mga pastor dun sa Pastor Raymond dun sa Lagro. Kasi kaya sila humiwalay sa UPC. Ay pinapatunayan nila na ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanila. At lahat sila yumaman talaga. Di ba? Pero sabi ko, hindi man ako yumaman na tulad nila, pero hindi naman din nagpabaya ang Diyos eh, di ba? Dahil yung pagkain nila, pagkain ko rin naman. Yung pinupuntahan nila, pinupuntahan ko rin naman. Di ba? Yung nga lang, mas nauna talaga siya sa akin. Nalungkot ako eh. Dahil sa nabalitaan ko rin na nauna na rin siya sa Lord. So kaya mga kapatid ay yung ating foundation ba na kilalanin mo sarili mo that you are sons and daughters of God. That's why you have to question yourselves. Why I am here? Hindi ko nang tatanungin kayo kung saan yung sinasabi na yun na tanungin mo yung sarili mo, why are you here? Might be dun sa kuti-kutita o kaya sa merong sa pula, sa puti, no? O kaya sa letrang I, di ba? O kaya naman sa, talagang, di ba? So, bakit tayo, kasi kung kilala mo yung sarili mo, wala ka doon. Wala ka doon. Ilan yung tumawag sa akin na ako minsan talagang nababahala din dahil sa dami ng mga kaibigan, no? Insan, tulungan mo ako. O bakit? Kasi yung kapatid ko ay naparatang ng rape. Bakit napasok siya doon? Sabi ko, alam mo, one-sided ang batas. Ako, sasabihin ko na ito para sa gayon ay babala sa lahat ng mga kabataan. Sabi ko, yung kapatid mo, kahit anong gawin mong pangaturan sa akin, huwag mo nang habaan yung kwento mo kasi alam ko na yung paroroonan niya. Ang tanong ko ay, bakit nandun yung kapatid mo? Ano yung ugnayan niya dun sa babae? Bakit pare silang lasing at tapos sasabihin ninyo wala kayo dun? Ang batas laging one-sided yan. Talagang pag-rape yan. Wala tayong magagawa dyan. Yung pala, kinausap mo na pala yung attorney, di ba? Anong sinabi ng attorney? Yung sagot ng attorney, ganun din sa sinasabi ko sa iyo, di ba? Isang araw, nag-send yung kasama sa Ewaton na coordinator. Sabi niya, yan po si Daddy. Awa ako, payat na payat yung pastor. Ang tanyag, ang gwapo niya noon, talagang ano. Kaya lang, sumabit na naman eh. Ni-rape daw yung bata 5 beses, di ba? May mga ganun. Ang tanong ay, bakit ka napunta sa mga ganung position? No? Mga kapatid, ganun yun eh. Di ba? Yung isa kong kaibigan doon sa Taytay, sabi niya, Kuya, ay yung aking kapatid nandoon, nadampot yan. O anong sabi ng tatay mo? Ay, pabayaan daw. Bigyan ng leksyon. No? Anong nangyari? Anong bang kwento? Kasi yung kapatid ko nga, pumunta doon sa boarding house ng mga kapatid, ng mga kaibigan. Ni-raid. Dumalaw lang naman doon eh. O kaya lang, nung ni-raid, nasan siya? Di, nandoon. Nandoon yung mga kaibigan na meron nandoong bumbong. O siyempre, kasama siya. Kaya alam nyo, ang mga kabataan, ang hirap ng sama-sama kayo sa mga kaibigan nyo, hindi Kristiyano. Yung mga kaibigan nyo hindi Kristiyano, dalhin ninyo dito. Di ba? Para madala sila sa mensahe.
Di ba? Para makatamo pa sila ng kaligtasan, hindi lang sa lupa, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Remember mga kapatid, di ko na ito palawakin. Your identity, when you call Him our Father, it defines your identity. Who you are. Nakuha namin po nyo? Di ba? Hindi man ako palatawa, medyo seryoso tayo sa ngayon. But so far, I hope na nakuha ninyo that your identity as sons and daughters of God, it defines when you call Him as our Father. Okay. So, 2, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, remember, this is our priority. No? Hindi man natin mabaybay ito ng saktong-sakto, but so far, ito yung gabay na makita natin sa panalangin, ito ang priority. Di ba? Kasi may mga nakasama akong mga Koreano, binago na yung kanilang at in-address na nila sa kanilang pangalan pa. Pambira, sabi ko, grabe naman talaga itong mga ito. Na yun ang nagiging mga kulto na talaga. Di ba? Pero nakita natin, ang first priority ay you have to address Him. Yan. Yung kanyang titulo as our Father. No? At malinaw, your kingdom come. Di ba? And your will be done. Kaya, ang ganda kapag nakilala mo siya bilang Ama, your God, your Creator, your ruler. Kasi ang kingdom ay two words yan, di ba? Ay is a combination of two words, a nominal definition, king and dome. King, ruler, dome is a domain. Di ba? Na kaya, nung tayo manalangin, ay ating hiniling na ang kaharian ay dumating. So, naintindihan natin na sa pasimula ay we are belong to His kingdom. When God created us according to His image and likeness, we are belong to God's kingdom. We are not belong to animal kingdom. We are not belong to plants kingdom o sa iba pang mga kingdom. But we are belong to God's kingdom. When man fall, ay kaya nagkaroon ng plan of salvation na si Kristo ay darating, kaya sa kanyang ministry ay He always emphasizing, Thy kingdom is in your hand. Nasa atin. Diba? Yung kapangyarihan, yung authority, yung pagre-reign. Diba? Pinakita ng Panginoon na kung paano siya, yung authority, kaya sabi ng mga disipulo, sino ito? Who is that man? Na kayang sawayin ang hindi ko man hinihiling, pero talagang nakaranas din tayo ng maraming mga sakuna, pero ang pagliligtas ng Panginoon, laging nandun. Diba? Mount Samat, 300 young people, dala ko. Ay, unang aksidente, nabali yung yung kinakapitan. Tumukod, kaya umikot-ikot yung jeep. Tapos nakita ko yung pasero, isa-isang nahuhulog. Ikalawang aksidente, dahil sa kulang na yung sasakyan, ay pinagpilitan na lang kung saan sasakay yung iba. Pero yung iba, nabawasan na rin gawa ng dumating na yung ambulance. Kaya lang, yung ambulance, sumabog yung gulong. Tapos yung hindi nagkasya sa ambulance, sumakay ng Philippine Rabbit pa at that time, ay yung Philippine Rabbit, na rin, nabunggo din. So, 3 na. Eto na, pauwi na. So, walang pwede maiwan kasi may pasok kinabukasan. At, ang hirap, manalangin. Amen. Pastor, ikaw na manalangin. Ang hirap manalangin. Kaya lang kasi bago pa naman umalis, nanalangin na rin. Bago nag-activity, nanalangin na rin. Kaya, your will be done. Lord, nawa, sang-ayon sa iyong kalooban na kami ay hindi na makakaranas pa, sana.
Kaso, pagtapos nun, umamoy na yung gulong ng jeep. At sa halip na sa kaliwa, pag sa kaliwa, bangin. At ginawa ng driver, sinakpok na lang yung bundok. Kaya tumilapon ng lahat. Nagpagulong-gulong kami. Kaya nagsisigaw yung leader ng kabataan. Sabi niya, wala ang Diyos! Wala ang Diyos sa atin! Ang problema, yung matabang babae, ay nakita ko na kaagad na tutumba kami. Aroy, nadaganan tuloy ako ngayon. Tapos nagsisigaw pa yung leader na isang architect. Sabi niya, wala ang Diyos sa atin. Kaya sabi ko, halika mo na, tipunin, walang lalayo. Tayo yung mananalangin ulit. Thank you, Lord! Walang namatay sa atin. Ang Diyos ay nasa atin. Kailangan mong biyakin yun. Diba? Kaya the following worship ay pinilit natin makapagsalita at pinatunayan natin na hindi totoo yung sinasabing wala ang Diyos sa atin. Si Joseph ba, nung tinakwil ay wala ang Diyos? Nung siya ay tinapon doon sa balon, wala ba ang Diyos? Nung siya ay pinagbili, wala ba ang Diyos? Nung siya ay naglingkod ng tama at pinaratangan siya, wala ba ang Diyos? Nung siya ay nasa kulungan na binigyan siya ng paliwanag doon sa mga panaginip, at nung nangyari naman, natupad, nakalimutan siya, wala ba ang Diyos? Perfect timing lang para kay Joseph. Dito makita natin na yung kalooban ng Diyos nasusunod. Di ba? Di lang nakita natin na ang Diyos ay patuloy pa rin humahawak sa atin. Sa footprints in the sun, sabi nga ay, Lord, akala ko ba sa panahon ng kagipitan ay hindi mo ko iwanan? Bakit isang bakas na lang? Yung bakas na nakikita mo ay hindi sa'yo. Yun yung sagot ng Panginoon. Dahil ang bakas na yun ay aking bakas yun, dahil sa panahon na yun, ikaw ay aking kinakanlong. Diba, mga kapatid? Kaya napakalaga yung your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, mga kapatid. So yung God's reign ay ma-recognize natin na ang Diyos ay pinaparealize sa atin kung paano niya tayo iniingatan. Ikatlo ay give us this day our daily bread. Kaya, bakit hindi pag-iimbak yung ibigay ng Diyos sa atin? Pero alam nyo, yung pagtitiwala sa Panginoon ng araw-araw, napakahalaga yun. Diba? Yung doon pumapasok yung ating Tagalog idioms na bakit ka bumabangon sa umaga? Di ba? Minsan, di ba, nitong mga ilang araw, parang ang hirap na kasi nakaranas ka yung mga sakit sa katawan di ba? Pastor nga, may ano pa di ba? Minsan parang, Lord, magpo-post na ba ako? Lord, tapusin mo na ang buhay ko. May ganun ba? No? Hopefully, sa panalangin ay it teaches us no? Na we have magkaroon ng total dependence sa Panginoon. Araw-araw. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Di ba? Pinatunayan niya na sa panahon ng Israel, sa kasalukuyan, at lalo na sa promises niya in the future. Kaya yung ating mga problema ay lagi pong merong solution ang ating Panginoon. Okay? So next ay number 4 na. No? Ang bilis pala, no? So, number 4 ay forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Alam nyo, kailangan lang natin ma-realize who we are talaga. Na tayo ay makasalanan. Diba? Na tayo ay pinatawad ng ating Panginoon at ito rin yung dahilan upang tayo ay maging mapagpatawad sa ating pong kapwa. Diba? Kaya alam, minsan parang Fernando po Jr. tayo
Di ba? Pag puno ng salop, ay atin ang kakalusin. Bibilang na ako, 1, 2. Di ba? Tinuturuan pa natin yung mga bata. Di ba? Sabi ko sa anak ko, sa bunso ko, 5 lang ha, 5 lang. 5, 4. Pag isa na, susunod na yun. Kasi iba ang nanay sa tatay, no? Kaya ako sa pagtuturo sa mga bata, I'm so sorry, pero talagang nananakit ako ng anak ko eh. Pero iniiyak ko yun. Nakakaiyak pala pa sa dyan na. Pero hindi ko gagawin yun eh. Alam ko, at hindi ako magtitiwala sa kasalukuyan kung hindi ko nagawa talaga yun. Mga bata talaga kasi, talagang mabait yung pamilya ng misis ko. Oo, talaga. Mabait yun. Sobrang bait. Kaya nga inuubos yung tindahan eh, ng bata eh, no? Sobrang bait. Di ba? So, lola eh. Lola. Oh, Ate Beth, lola eh. Di ba? Kaya sa harap ay talagang kakain na mamaya. Iyak yung matanda eh. Sumbong kay misis eh. Pinalo yung pastor. Sabi ko, Tay, nung nalaman ko, Tay, Nay, huwag niyo akong pakikialaman sa pamamahala ko sa aking mga anak. Kasi yung mga apo ninyo, mababait. Oo, mababait sa harap ninyo. Pag sa likod, andon ang kulokoy. Tama ba? Mga bata? Ay, oo, nako kayo ha. Bait-bait kayo sa harap ng nanay niya. Pero lahat ng kalokohan nandun sa likod, di ba? Pagka, yes, wala na. Wala na sila. Wala na nakakita. Ha? Kumusta kayo? O baka, yun nga, mabuti, makawala ka pa sa kulungan. May takapagtanggol pa. Di ba? May abogado pa. Di ba? Di ba? So, mabuti kung lahat nandyan, panahon, pwede kang iligtas. Di ba? So, alam nyo, ay, yun, sabi ba, naiba na yung takbo ng kwento natin. Ha? At yung pagpapatawad, well, sa part talaga sa pamilya, if we are treating ourselves sa church at saka sa pamilya natin as a family, we have to remember the word craft. Di ba? At sa kasalan, lagi natin dinidivine yun. Yung palaman, C-R-A-F-T. Di ba? Yung care, yung respect, di ba? Yung acceptance. Pero yung nandun sa halos dulo, kalagitnaan, yung F, yung forgiveness. Ito talaga yung pinakamatinding sukatan sa atin palagi, mga kapatid. Di ba? So, kaya nga, ang kaharian daw ng Diyos ay para sa mga, yung prayer na, Thy kingdom come, ang kingdom na yun ay para kanino? Ay, para sa mga bata. Kaya sabi ko yung mga nanay, kayo nga, huwag yung pinapakailaman yung away ng mga bata. Kasi yung mga bata na yun, mamaya, bati na uli yan. Kayong mga nanay, nakikisali pa kayo sa away ng mga bata para tuloy kayong, hindi masabing bata, masahol sa bata. Kasi bakit yung bata, pagtapos yan, mamaya lang, batik na eh. Diba? So, yung ingredients ng pagiging Kristiyano ay napakaganda kasi hindi tayo katipunero. Yun yung masama palagi mula grade 1, si Pepe. Si Jose Rizal, hanggang college, Rizal. Katipunero, talagang katipunero tayo, mapaghiganti. Tutok, may ginawa sa akin mali, manda ka sa akin, babalikan kita. Di ba? Kasi wala tayong magagawa, yun yung tinuro sa atin eh. Di ba? Kaya patawarin din ako sa pagturo ko sa anak ko eh. Sabi ko, huwag kang makikipag-away ha. Pero kapag sinuntok ka, suntukin mo rin. Sabi ko, mali talaga rin eh. Kaya, doon ko nare-realize na pag nagmamature ka, nare-realize mo kung paano ang buhay. Minsan tumahimik ka, di ba? Huwag nang paulit-ulit, di ba? Wala na yung palagi pa, kuabot-abot pa ng mga kwento, di ba?
So kaya, alam nyo, yung pinakamatindi sa lahat, na kung ang panalangin mo, hindi nakalusot sa bubong. Di ba? Kasi ang prerequisite sa panalangin, bago ka manalangin, ano raw? Wala si Sister Monica. Biniro ako eh. Ay, nandiyan si Ate Len. Sabi niya, pinatawad mo na ba siya? Oo naman, pambira. Yung kaibigan ko si Joseph. Pinatawad naman, siyempre. Bakit? Kasi alam natin ang buhay. Malay mo, mamatay ka na hindi ka nagpapatawad. Ay, problema yun. Alam mo na rin na kung paano ang panalangin mo hindi tumagos sa kisame, ay ikaw din. Talagang hindi ka natatagos para umakit sa langit. At para sabihin mo sa langit na, bababa ko kasi nandito yan. Mali eh, di ba? Pag nakita ko ang kapatid niyan sa langit, bababa ko. Ay, problema yun. Bakit? Kasi hindi ka na agad aakit sa langit. Kasi dito pa lamang, hindi ka na marunong magpatawad eh. Di ba? Alam niyo, malawak ito eh. Kaya maganda na minsan baybayin natin yung isa pang mensahe na kung paano ay sa panalangin, ang pagpapatawad ay prerequisite sa ating pong panalangin. Di ba? Bago ka manalangin at kung may kahilingan ka man, may pasalamat ka man sa Panginoon, unahin mo yung iyong mga kaalik. Di ba? At iyo silang patawarin. Okay? Second to the last ay lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So, lead us not into temptation. Kaya meron awit nga di ba? O tukso, layuan mo ako, di ba? Ang problema, kung ikaw naman lumalapit doon sa tukso, di ba? Dapat matuto tayo yung form of holiness, yung form of godliness, ay still na mahalaga. At sa pamamagitan ng panalangin ay alam natin na ang kaaway ay nanginginig. This is the only thing na talagang ang kaaway. Naniniwala ba ang kaaway? Naniniwala din. Pero kapag ikaw ay nanalangin, ay nanginginig ang kaaway. Marami na tayong napasukan ng mga tahanan na merong bad spirit. No? Yung buong kudyon ginambala minsan kasi lahat ng mga bata ay nasaniban ng banal spirito kaya yung pari doon nanawa na. Kaya bas. Hindi niya na kinaya, nilaklak niya na lang yung kanyang holy water. Kaya dumating ako doon, sabi ko parang may kakaiba. Habang naglalakad kami papasok doon sa tutulugan namin, sabi, ay, may masamang espiritu na sumabog dito. Talagang lahat ay naalihan. Sabi ko, Lord, protect us. Siyempre, naalala mo na yung mga kasalanan mo, di ba? Lord, patawarin mo ako, ha? At para sa gayon ay, di ba? Kasi yung mga demon possessed, di ba? Sabi ng isang manggagawa, sabi niya, lahat ng hindi naniniwala, wag nang sumali. Kasi sasanib, di ba? Kaya yung isang manggagawa, nagtatago kasi sabi niya, bakit ako pupunta ron? Mamaya, ituturo ako nun Ikaw! May sikreto ka. Di wow. Di ba? Kaya, nung nandun na ako sa bahay, sabi niya, Brad, yung mga pamangking ko nandyan. Sabi ko, pambihira. Lord, thank you, Lord, protect us. Protect this house. Alam mo, yung mga ganong encounter ay you will realize how important the prayer. Kasi yung kahoy, makapangyarihan, malakas yan Diba? Pagkatapos magkakasama pa kayong tutulog dun sa bahay. Diba? So kaya alam nyo, kailangan po mga kapatid, ang panalangin ay lead us not into temptation, but deliver us from the evil. Diba? So sa dorm, may nagbubungayawan, 6 o'clock pa lang. Sabi ng friend ko, alam mo, kapatid, yung mga kapatid na yan, no? Ay yung isa, sekretary pa naman natin, Mr. Secretary natin. Siya ay kasama doon nagbubungayaw. Alam mo, isa lamang ang nakita natin dyan. Paggising niyan, hindi yan nakapanalangin. Tama po ba? May ganun ba tayo mga kapatid?
na paggising natin ay hindi tayo nakapanalangin kasi. Kaya hindi natin kinaya yung encounter. Di ba? So kaya napakahalaga ng panalangin before you leave your home. Di ba? Kasi may mga bagay na ang kaway ay nandyan sa ating harapan. Panlas ay sabi nga nun, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Kaya yung Lord's Prayer, mga kapatid, ay napakahalaga. Bakit? Yours is the kingdom. Yun yung magandang mensahe dyan. And the power and the glory forever. Nung Friday, tinalakay ko sa inyo. Yung glory na yan, yan yung binigay ng Diyos sa inyo at sa akin. Nung before the creation, 'di ba? Merong liwanag. Wala pang araw noon, wala pang buwan. Paano nagkaroon ng liwanag? Yung pala ay simbolo na glory of God. So kaya kung ito ang bumabalot, nandun ang kanyang authority, ang kanyang kapangyarihan, kapayapaan, at pagtatagumpay ay nasa bawat isa sa atin. Sa pagtatapos, mga kapatid, ay tapusin ko. No? Pagamat next time, talakayin natin yung Kingdom of God. Yung Kingdom of God, next po, ay napaloob doon sa Matthew 13. Kumpara natin sa Revelation 2 and 3. No? Na kung paano yung Kingdom of God. Na bagamat maliit, like the mustard seed, and the yeast, di ba? Na kung paano ang pagtatagumpay ay paroroon. Bagamat ang mundong ito gugunawin, alam natin na may kapangyarihan ng Antichrist. Alam natin na darating talaga yung Great Tribulation. No? But before mangyari yun, we do believe in the Golden Age. Di ba? Na para sa ba't lahat ng bagay ay may kasiguraduhan tayo. At kapag wala ng kasiguraduhan, alam natin, kaya merong pag-agaw na design ang Panginoon sa atin dahil ang ating connection ay nandoon sa langit na bayan, mga kapatid. Kaya to sum up ay, mga kapatid, the prayer request begin with God's glory, His name, His kingdom, and will, and flow into our need for sustenance, forgiveness, for past sin and abundance of future sin. Tapusin ko ang bagay nito na kung saan there are 3 requests for God's glory and 3 for human needs and finally an explanation for the prayer for forgiveness which ties our own forgiveness to our willingness to forgive others. Huling kwento, mga kapatid, ay nanalangin ang man of God kasama yung magulang. At sa panalangin ay ibinigay ang katugunan. Ang katugunan ay buhay ang iyong anak. Narinig mo? Opo, narinig ko. Na ang tinig ng Diyos, ang kasagutan, buhay ang iyong anak. Kaya sila'y tumayo at dumako doon sa kwarto, pero sila'y sinalubong na ng nurse. At sabi sa aparato, ay ang iyong anak patay. Sa pagmensahe na iyon ay nakita ang replika sa mukha nila na nagagalak, natutuwa, tumatalon, yes! Ang Panginoon ay buhay, ang aking anak ay buhay. Mga kapatid, alin ang mas magaling? Ang aparato o ang kapangyarihan ng Diyos na bilang ating Ama na siya'y nagkakaloob ng buhay at nagbibigay ng kagalingan. Kaya alam nila na ang bata ay buhay. Nagtataka ang mga espesyalista kabilang ng nurse. Alam mo ba na ang anak mo patay na? Hindi. Ang tinig ng Diyos ay nagsasabi kasagutan sa panalangin na ang anak ko ay buhay.
mga kapatid, kay ganda ng mensahe. Maraming mga kwento na tila baga parang imposible. Pero nakita mo yung dugtungan ng tali na kung saan ang langit at ang lupa ay pinagsanib. Sa panalangin ay naabot natin ang trono at luklukan ng Diyos. Ang kanyang anghel ay pinapadala sa atin upang ang safety, no? Ang pagliligtas, ang protection. Kaya nga kanina awit natin, strength and our shields. Di ba? Kaya kay buti-buti ng Panginoon dahil siya yung ating Ama, siya yung ating manlilika, siya ang ating Diyos, siya yung ruler na naghahari sa ating buhay. Ang tanong, saan bahagi ng ating katawan naghahari ang ating Panginoon? Iwan ko ang katanungan niyan at sagutin natin sa pamamagitan din ng muli ng ating pagtatalaga at pagpapasalamat sa lahat ng mga katugunan na binigay ng Diyos sa atin at pagkakataon na talagang hindi niya tayo iniwan sa kadiliman, kundi tayo kanyang itinawid upang lasapin natin ang tunay na kagalakan ng kaligtasan, ng paglilingkod sa pamamagitan ng biyaya at awa ng ating Panginoon. Tayo po lahat tumayo sa panalangin, mga kapatid. Mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa pamamagitan ng turo ng aming Panginoon Jesus. The Lord's Prayer ay na-identify namin ang aming mga sarili. Ang aming ugnayan bilang anak ay aming pinapasalamatan na sa aming buhay, lagi sa tuwid-tuwid ang kapayapaan, pagtatanggol, at pagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na amin pong nararanasan ay nandun ang inyong kalinga. Ang mga Israelita, nagpasimula ang restoration nila sa pamamagitan ng pagdinig sa kanilang mga hibig. Mga kapatid, gayon din po sa ating kasalukuyan. Ang mga hibig na ito, no? Pagpakumbaba sa ating mga sarili at pag-amin na tayo'y tao, pero ang biyaya ng Diyos mayaman upang kanyang kaluwalhatian ay mahayag sa ating pong buhay. Pagpalain po tayo sa aming paghayo, sa aming pag-uwi, muli bigisin kami ng tali ng iyong pagmamahal, ang iyong dugo na siyang nabuhos, ang siyang muling magpapaalala sa amin na kami ay mapagtagumpay laban sa kaaway. Kaya nga patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mo po. Ayan. Isa pong great reminder para sa atin ang mensahe ngayong umagang ito. Bagamat hindi na siya bago sa atin, pero isa itong bagay na dapat nating linangin sa ating pang-araw-araw na buhay. And bagamat kahit sabihin nating isa na itong